Isa sa mga hindi ko na-discuss noong aking review itong DFSK Candy ay yung kanyang sound system. The audio is very clear, okay? And the bass is very good. At gusto nyo i-test drive itong ating DFSK Candy ay mahalaga na ma-play nyo yung kanyang sound system. At kung gusto nyo marinig yung ating play na audio ay punta lang po kayo sa ating FB page at doon ay i-play nyo. KEV, ayan, magte-test drive na tayo ng DFSK Candy with Sir Mike. Say hi. Hello mga ka-EV. Ayan, si Sir Mike po ng EV Supreme. I'm very excited talaga kasi nga maganda yung features nito, no? Yung mga meron dito na wala sa ibang mga mini EV ay nandito. So, syempre, tingnan natin, stable ba to sa daan? Diba? Pagdating ba sa mga lubak ay okay ba? So, ngayon, ite-test drive natin. Let's go! Tayo ka EV, ready to drive, naka-eco mode tayo. Itong steering wheel niya, nakita ko naka-leather up. Okay na okay yung handling niya. Tingnan natin pag medyo mabilis na kayo. Like with other automatic cars, hindi siya yung parang pag nilagay mo sa drive, yung transmission, aandar siya ng dahan-dahan. Siya hindi. So pagka drive mo, kailangan mo talagang i-press yung accelerator before siya. Si Candy, meron siyang dalawang drive modes. Yung, meron siyang eco, tsaka sport mode. No? Alright. So, actually yung maximum speed niya on the brochure level, up to 100 kph. No? Pero actually, na-try ko to i-drive sa expressway. Parang umaabot ako ng 110 eh. So parang it's more than that. No? So parang it's more than really, it's really more than enough to use on an expressway, no? In real life, 110 talaga. Yes. Pero yun nga, kasi ang eco mode naman niya is hanggang 80 lang talaga. So because yung eco mode naman is really meant for power saving. Diba? So kung nasa city lang naman tayo or nasa side streets, hindi natin kailangan bumilis, hindi natin kailangan sabayan yung mga katabi nating kotse. Eco mode is really enough. Tingin ko pagdating sa mga traffic dito sa Metro Manila, maganda to. Kasi nga, pwede siya sa mga singitan or kung maliit man yung daan, halimbawa traffic at mayroong maliit na space, tingin ko pwede to eh. Masarap siyang isingit-singit kasi maliit, tsaka mabilis. Tsaka yun din yung isang maganda sa kanya, hindi ka masyadong kakabahan sa daan. Yun. Diba? Katulad niya, nasa highway tayo ngayon, nasa Quezon Avenue tayo, marami tayong kasabay na kotse, hindi mo ramdam yung mga katabi mo. Yung iba kasi maliliit na kotse, pagka dinaanan ka ng mas malaking sasakyan, maanggihan ka ng hangin eh, medyo gagalaw ka sa loob. Ito medyo stable siya. No? Stable. May ganun pa rin pero hindi siya ganun kalakas. No? Kasi that goes much to say quality ng build itong unit itong DFSK. Kasi pagka yung body niya talaga is made of steel, no? So hindi siya yung parang carbon fiber body lang. Okay. So medyo may bigat talaga siya. Kaya yun yung isang maganda sa kanya. You can drive with confidence with this small car. And also yung NVH levels. Kung mapapansin niyo, ngayon nasa highway tayo. Very quiet sa loob. So that also goes to show yung level of engineering na ginawa dito. Kung mag-isa ka lang naman nagda-drive, that's the usual eh. Pagka gagamitin mo siya pampasok sa school or pampasok sa trabaho, normally naman, wala kang kasama sa kotse eh. Hindi siya mahirap dalhin, hindi siya mahirap hindi siya mahirap i-park. Hindi rin siya mahirap i-park. So, sa mga side streets, parallel parking, kaya siya i-park. Yun yung mga benefits ng having a small car. Kung interesado ka sa mga electric vehicle na katulad nito, please subscribe sa ating channel. Scroll mo na rin ang ating video section
baka dyan mo na makita ang bagay na EV na para sa iyo. Please paki-like na rin ang video na iyong pinapanood bilang suporta at tulong para sa pag-build up po ng ating channel. Magkano ang cost nito pagdating sa electric natin per kilometer? Normally, ang one full charge ito is around 200 pesos. 200 pesos ang which is good to go for up to 220 kilometers. 220. So more or less 1 pesos per kilometer. Yes. Nasa ganun. So it's really good enough. Okay. So kung taga Sampaloc ka, Maynila, papunta ka, ang biyahe mo sabi mo ng Mall of Asia, ang average mo doon 13 kilometers. Sabi mo na 13 kilometers. So 13 pesos or 26 pesos balikan mo from Sampaloc to MOA. Yeah. So sobrang tipid nun. Normal naman na driving range ng typical commuter in a day is nasa 30 to 40 kilometers. So if you already have a 220 kilometers range for this mini EV, say 3 to 4 days. 3 to 4 days before you charge again. You have to charge it. Ano ba yung braking system nito, sir? Naka-disc and drum siya. So, disc and drum. Disc sa harap, drum brake sa likod. Okay. Pero makapit siya, no? Pag full brake ako, talagang brake na brake kung brake eh. Yeah. Ano yung suspension nito, sir? Yung harap niya is McPherson. McPherson. And then yung likod niya is torsion beam. And one good thing din dito is yung tire size niya is 13 inches. Wow. So it's a standard size. So hindi mahirap maghanap ng gulong. We don't want to compare it to other EVs, pero yung ibang EVs is nasa 12 inches. 12 inch. Actually, 12 inch. So, normally sa mga mini EV, 12 inch talaga. So, this is also an advantage for that. And it also uses alloy wheels. Oo. So, isa pang maganda yun. So, mas matibay, madali i-maintain. Mas maganda. Mas maganda. Oo, mas maporma siya. Kasi 'di ba sa ibang mga mini EV, anong tawag doon sa or sinasama doon sa rim? So hindi siya talaga alloy rim. Yung hubcap. Hubcap, yun ang tawag doon. EV medyo freeway dito. Medyo bilisan lang natin ng konti. Ayan. Ang bilis niya lang nakukuha yung speed of 60. Grabe. Oh, wow. Meron talaga siya. Pagdating sa braking din, nakakapag-brake tayo na maayos. And then, syempre, sumasabay din yung regenerative brake niya. Sa current infrastructure natin ngayon, marami pa rin nag-aalala ng mga bumili ng mga electric vehicle kasi yun nga, naisip, paano yung charging station. Pero technically, Boss Marco, ang pag-charge ng electric car is napakadali lang naman. Kasi pwede siyang isaksak sa normal outlet. In case, worst case scenario, maubusan ka ng battery. Dahil, anywhere, pwede kang kumatok. Makiusap ka na lang sa bahay. Oo. Diba? Then, makicharge ka sa dali. Tsaka mababait naman dito sa Pilipinas, yes. Diba? Very friendly tayo. Oo. Pero, yun nga, yung sabi rin naman ng iba, plan your journey ahead. Yes, oo. Yun yung best way to approach that time. And personal opinion. Kasi na rin ako nag-drive. Mini EVs are really meant for city driving. Kaya niya lumayo. Oo. Kaya niya lumayo. 220 kilometers, makakarating ka na ng Pampanga dyan or Laguna. Oo. Pero it's really meant for city driving. Yan talaga yung purpose niya. Tsaka napakadali niyang i-maintain. Kasi para lang din siyang cellphone. Para ka nag-cellphone. So hindi mo naman kailangan ubusin yung battery ng electric car before ka mag-charge. Kung gusto mo gawin, habitual every night, galing ka sa work, galing ka sa school, pag-uwi mo, charge mo na. Yes, okay. Diba? Medyo mababa na yung battery niya. Charge it overnight. Pero naman battery protection din. Itong mga mini EVs eh. So it's safe na iiwan siya overnight to charge. No? Tsaka yung pinakamalaking bagay dun is yung matitipid mo. Oo. Karamihan din ng mga customers na is yun din yung purpose eh. Mga family sila,
minsan pinambibili nila for their kids, no? Para pampasok sa school, diba? So, malaking bagay yung makakatipid ka sa gasoline allowance, diba? Sa transportation allowance. And you can use a reliable car for your kids' daily commute. So, maraming gumagawa na ngayon. Ayan, sa mga kahibi natin dyan na hindi pa nakakapanood ng review nitong DFSK Candy, pwede nyo scroll ang ating video section dyan sa ating YouTube channel. Gusto ko lang sa mga electric vehicle, wala siyang engine noise. Yung road noise, hindi naman ganun ka problema dito. Hindi mo masyadong dinig din yung labas. Although yan, nasa traffic na kami, pero hindi mo maririnig yung mga nasa labas. Actually, yung feeling nito, pagka drive mo talaga, para ka lang nagpo-go-kart eh. Go-kart. Napakadali niyang dalhin. Tulad nito, singitan. Nasa singit tayo ngayon. Accelerator, brakes. Diba? Oo. Napakadali niyang gamitin. Ito ay merong lubak. Okay. So far, so good naman pagdating sa mga lubak. Nga, wag lang natin siyang abusuhin. Sa mga ganitong maliliit na kotse, ramdam mo pa rin talaga ang mga lubak. Oo. Hindi natin masasabi na kahit ganda naman yung suspension niya, ramdam mo pa rin talaga. Kasi maliit yung gulong. 13-inch lang. Tapos yung wheelbase niya, maliit lang din. Diba? So, mararamdaman mo pa rin talaga yung daan. Mga simpleng lubak, kaya naman. Wag lang yung bibiglayin mo lang sa mga malaking lubak. Consider din natin na maliit lang yung gulong natin. Ang isa pang maganda rito, sir, kanina nung pagpasok natin, yung tunog ng pinto, tunog kotse talaga. Hindi siya tunog lata. Meron kasi akong ibang nabubuksan dati. Kapag sinara mo, parang kumakalampag eh. No? Ito hindi. So, maganda rin yung pagkakagawa ng kanyang pinto. Tingnan natin yung turning radius nito, ka-Amy. Ayan, kung makakaikot tayo dito. Okay, two-way lang to. Hindi kaya siya. Hindi siya dito kaalo. Ayan. Ang kaganda nito talaga, no? Mini EV lang pero meron siyang reverse cam. Tsaka sensor na rin. Ayan. Naka-eco mode lang tayo mula kanina. Try natin yung sports mode. Okay, may hatak. May sipa, ano? Pag nag-sports mode ka, may sipa pala. Kasi kanina pa tayo naka-eco mode eh. So ngayon, test natin ang sports mode. Nag-iba yung feeling ko, nagkaroon na ng power. Oh, guys. Mahalaga siguro mga ka-EV sa mga nanonood dito sa ating channel. Kung interesado kayo sa DFSK Candy, mahalaga na ma-test drive nyo. Mapifeel nyo yung napifeel namin ngayon, yung pinagkukwentuhan namin. Kayo mismo, mararamdaman nyo yung sinasabi po namin. Ayan, ito na yung uphill. Ayan. Ayan, sports mode tayo. Pero hindi mo na mararamdaman ang uphill eh. Kasi nga, ayan wala lang eh. Alright. Welcome to San Juan. So already 6:15 na ng gabi. So rush hour na to, ka-EV. Marami na tayong mga kakompetensya sa kalsada. Lulusot pa ba ang candy? And uphill ulit. Uphill. Alright. Wala laman. Hindi mo na matest yung speed dito dahil delikado. Oo. Ano lang. Saktuhan lang. Pag alam lang ng open area, alam mo walang tao. Uphill to. Kaya lang, hindi natin kita yung harap. Mahirap na. Alright. Ayan, ka-EV, pagdating sa power, wala naman tayo masasabi rito. Sige, para mag-work yung phone mirroring ng DFSK Candy, so you have to access the app here by pressing the menu. Tapos meron ka makikita ditong Car Auto na app. So, i-click yan. Tapos may instruction siya dito. So, kailangan nyo ng USB.
na cable para mapagana yung phone ni Review. And you also need to download the app, Car Auto Global. So you need to download that app. No? So right now, yan, so naka-download na siya dito. So pwede na. So isasaksak na lang natin. Okay. Yan, tapos start broadcast. Yan, so pag nag-start na siya, mag-change na yung screen. So ibig sabihin, connected na yung phone dito sa infotainment. So ngayon, kung gusto ko ngayon gamitin yung map, hindi na ako malilitan sa screen ng phone because connected na siya dito sa infotainment. Yan. So kita siya. So I can do horizontally. So ang laki na ng screen and very responsive yung communication ng phone sa screen. So yun yung maganda. So unlike sa iba na mini EV na walang ganitong infotainment, so ang ilalagay natin dun is yung phone. Syempre medyo maliit-liit, at least dito medyo mas malaki ng konti yung screen, di ba? So that's one of the advantages of having an infotainment at merong ganitong phone mirroring na feature. Okay, KV, ayan, natapos na rin ang aming test drive. Medyo ginabi na kami. But, nag-enjoy ako sa pagdadrive ng mini EV na ito. Maganda ito para sa city driving, pang daily commute, papunta sa trabaho, sa school. And of course, KV, sa halagang 658, itong EV na ito, best choice na ito para dito sa Metro Manila. So, 1 peso per kilometer. Napakalaking bagay na yun para sa atin. Tara, let's go! Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you.